tayo dito, isang pangmalupitan, pangmalakasan na sasakyan at for sure, marami ang naghahanap nito, marami ang nangangailangan nito. Ito, napakaganda nitong sasakyan na ito, very durable siya, very reliable, tapos napaka-cheap ng maintenance at pwede ito pang pamilya, pwede pang kargahan, pwede pang negosyo, kasi dito, panalong panalo ka. Walang lugi dito kung gagamitin mo ito pang negosyo. Presenting to you our Mitsubishi Adventure 2017 model. Ayun o. Huwag na natin masyado patagalin. Ito, kita-kita nyo na. Exterior color of this one, white. Straight white po yan. Tapos napakaganda pa niya, napakalinis pa ng paint niya. All original paint po yan. Latang-lata po yan paikot. First owned at low odometer. Nasa 77,000 lang yung odometer. Mamaya papagin ko sa inyo. Napakasulit talaga nito. Tapos titignan nyo, lahat yan all original pa. Ang headlight niya napaka-clear pa, wala pa yan crack, hindi pa siya nag-yellowish. Original pa po yan. Nilagyan na lang po nitong garnish na to. Then of course, naka-fog light na rin po siya. Yan. Pero parang pagkakaalam ko, aftermarket na yung fog light nito kasi GLX model siya eh. Hindi lang siya. So, basta yan, naka-fog light na siya. Itong grill niya, ito aftermarket na to. At ito yung maganda, naka-white paint na rin siya. Since this is 2017 model. So, may mga in-squad accessories na siya like this one. Naka-rain visor na siya. Tapos, naka-roof rack na rin siya. Registered po yan na roof rack niya. And of course, naka-step board na rin siya. At syempre, sa tires niya, sa gulong niya, makikita nyo more or less mga 80% pa. Full tire tread niya, tingnan nyo, kakapal pa oh. Tapos naka 14-inch alloy rim din po yan. Naka disc brake sa front, naka drum brake din dito sa likod. Ito lang, medyo madilim lang talaga yung loob nito kasi naka super dark tint siya. Pero pwede mo naman papalitan yan if ever gusto mo. Or pwede naman hindi kasi at least mas maganda siya kapag umaga. Advantage naman siya sa umaga na sobrang init. Okay na okay din siya. Then of course, again, lahat po yan. Original po yan. Latang-lata. Even this sticker, original pa po yan. Hindi pa po siya namapalit. Ito tayo sa likod. Sa likod, ang taillight niya, wala rin po yan basag. Also this one, wala din po yan basag. Naka-garnish na rin po siya. Naka-black garnish na rin. Naka-wiper. At syempre, yan. Easy access pa po dito sa likod. Mamaya pakita natin. Anyway, dito na. Pakita na natin dito. Dito sa likod, makikita nyo actually kasya dito, isa, dalawa, tatlo, apat. So, tapos tatlo din dyan, 7, 8, 9. So, hanggang 9 actually, pero kahit 10 kaya dito, kaya sumakay. Pero, ang advisable lang talaga nito, ang seating capacity nito, base sa registration niya, hanggang 7 seaters po yan. Eto, tingnan nyo, napakalinis pa ng matings yan, no? Napakalinis, napakasariwa. Alam mong bagong-bago pa, alam mong wala pang ginagalaw. Oh. Yan, napaganda pa. Tapos syempre, lilinisin pa rin natin yan. Kahit sobrang linis pa, magdo-double check pa rin tayo. Lilinisin pa natin yan. Ito, wala kang basag dito na makikita. Andyan, maayos pa. Tapos, ano ba? Yun sa likod natin. Dito tayo sa kabila. Ito naman, of course, lahat din po yan original. This sticker, original pa po yan. So, wala pong repaint, walang bangga, walang damages. All stock, all original. Ano ba? So, sa engine ito, ito ay 2.5 liter diesel engine. Napaka-basic ng maintenance. So, alam po yan ng karamihan ng ating mga mekaniko. Parang L300. Napakatatag na makina. Tapos eto, all stock pa po yan, wala pang ginagalaw dyan. Basic maintenance lamang po ang ginagawa ng previous owner nito. So tayo naman, ang gagawin natin dito, once turn over natin ito sa inyo, kung bibilhin nyo ito, ipapalinis po natin yan. Mag-engine detailing tayo. Battery niya, ito pa lang yung napapalitan dito. Tapos regular change oil naman ang ating owner dati. Every 10,000 kilometers, nag-change oil po siya. Okay?
No history ng overheat, walang history din po yan ng bangga, wala kayong makikitang traces na bangga, buong buo po ang frame niya, walang lukot. Kaya makikita din natin na alam din natin na wala talaga siyang bangga or damage. Okay. Pakita natin ang loob. Dito sa loob, actually, hindi talaga ito naka-leather seat dati. So, naka-fabric seats to. Yan, makikita nyo. Pero kung tatanggalin mo tong cover, eto cover na lang po ito. Parang aftermarket to, binibili na lang to online. Cover lang po siya. Hindi siya fitted So cover lang po siya, so pwedeng tanggalin. Pero kapag tinanggal mo to, makikita mo, mas lalong maganda pa yung upuan niya. Kasi na-preserve talaga nila. Tapos ang ganda pa, kahit yung dashboard niya, napakalinis. I just don't know kung yung exterior niya, still original yan. Kung yan ba talaga yung original niya. Pero working properly po yan. Napakalamig ng aircon, napaganda pa ng manibela niya. May control din po yung kanyang side mirror, even yung headboard niya, napakalinis pa ito, napakalinis pa. Ang ganda pa. At syempre, naka dual aircon din po yan. So, yan. So, second row. Naman sa second row, kasya dito hanggang 3. Pero kahit 2, 4, actually kayang-kaya dito para mas comfortable ka talaga hanggang 3 lang. Tapos again, of course, naka-leather seats din to. Then pwede mo siya i-fold actually. Pwede mo siya i-fold para may access ka pa papunta sa likod, or kung kailangan mo pa ng spaces for your luggages, pwede rin po siya. Okay, mattings niya, wala na yung original mattings na nakalagay dito. Pero meron naman rubber mattings na nilagay. And makikita mo yung mga pang-ilalim pa, sobrang gaganda pa ng mattings na yan, no? Napakalinis pa talaga. Napaka-fresh pa. Aircon, yan, may control din dito ng aircon. Meron din dito ng doom lights. Yan. Isa lang pala sa problema nito, actually lahat na windows working properly siya. Gumagana ito ng mga buttons niya. Ang problema lang nito yung central lock niya. Pag nag-unlock ka sa remote, parang ang nag-unlock lang, etong 3, yung driver may iiwan. Minsan naman, yung driver lang magbubukas, yung 3 hindi. So, kailangan lang natin yan ipacheck. But anyway, basic na lang yan. Ang importante, maayos ang service yung may bibigay sa'yo nitong sasakyan na to. Panalo to! Abangan nyo to kasi sobrang ganda nito. Lalo na kung naghahanap kayo ng pampamilya, panalong panalo ito. Okay? Paano natin yung presyo? Maraming nag-aabang ng presyo. Siyempre, asking price namin for this one. Pag sinabing asking price, initial price namin yan. So, that price is basically negotiable pa naman upon viewing. Or kung decided na kayo, hindi nyo na i-view, guaranteed naman po ito. Kung ipapadeliver nyo na lang, kapag-usapan na natin yung presyo. Asking price namin is 450,000. Pero, dyan, kapag 450,000 nyo siya kinuha, kasama na po dyan yung transfer of ownership. Kasama na rin po dyan yung interior detailing. So, papalinis pa rin po natin to. Although malinis na, pero kahit papano, may mga dumi-dumi pa rin na kailangan i-final touch. So, papalinis pa rin natin yan. Hanggang yung ceiling niya, papalinis natin. Then ipapacheck natin ang surroundings, mga windows, lahat, itong mga windshield, papacheck natin yan. Lahat po yan, papalinis natin, pati itong mga kasulok-sulukan dito. So, makikita natin kung may mga other concerns pa tayong kailangan ayusin. Then of course, syempre, exterior detailing din tayo. Kahit pa nga sabi ko malinis din naman ang exterior, mag-exterior detailing pa rin tayo. Kasi through detailing, dyan natin makikita kung meron pang mga kailangan i-check, kailangan ayusin. Actually, meron lang, may isingit ko lang, may pasok ko lang. Meron kasi kami last time na nabenta na sasakyan na actually kinuha niya na yung last price. Sabi niya, Sir Ton, kahit pang na po yung detailing, interior, exterior, ako na po ang bahala, bigyan niyo lang sa akin yung last price. Nung nabenta na namin, na found out niya merong crack dito sa salamin, little portion, so hindi na namin talaga na check. Well, sabi ko, sir, pasensya na kasi binigay talaga namin sa yung last price. So, wala inalis namin yung checking talaga, yung paglilinis, interior, exterior, kasi
last to the last price na po talaga ang binigay natin sir. Pero ganun pa man, sabi ko, para hindi naman mabigat sa inyo, nag-share pa rin kami doon ng ng pangpapalit ng windshield. Though hindi talaga namin kaya mabigyan ng buo, pero nag-share pa rin kami kahit papaano. So, dito at least, kung makuha nyo po ito sa amin ng for 50,000, kami na pong bahala mag-check niyan. Ano man ang ma-observe namin, kami na pong bahala mag-ayos. Kung hindi man namin kayang ayusin, magiging transparent po kami sa inyo. Pero ito, for sure, wala kayo magiging problema dito. Kaya, sa 450,000, panalo na kayo. Kasama na po dyan transfer of ownership, interior exterior detailing, at kung saan nyo ipapadeliver, pag-usapan na lang po natin baka kaya pa namin may free yung delivery. Okay? Then, for financing, pwede din po siya sa financing. Pwede natin i-process sa financing kung gusto nyo installment. All-in down payment is only 125,200. All-in cash out na po yan. Wala na yung magdagdag. Kasama na po dyan lahat. Processing fee, lahat. Mortgage fee, lahat-lahat na fees. Wala na kayong ibang idadagdag. Unless gusto nyo po kumuha ng comprehensive insurance. So, optional lang naman po yon. Pero pwede nyo kunin yan afterwards na. Pero mas maganda pa rin may comprehensive. Again, optional po yan. Pwede kayo kumuha sa iba kung may kakilala kayo. For 1 year, ang amortization niya is only 35,400. Sa 2 years naman is 19,860. For 3 years naman is 14,860. Kung gusto nyo pa mag 4 years, pwede din naman po siya, pero subject for approval po yan. So, ang 4 years nito is 12,900 monthly yung amortization. Kung interested ka dito, tumawag ka na kasi for sure, marami din po ang tatawag dito at maraming mag-inquire. So, kung ganito yung nahanap mo at sakto to sa inyo, wag mo na patatagalin. Tawagan mo na kami at mag-usap kagad tayo kung paano to makakarating sa inyo na sasakyan. Okay? Thank you very much.